yung side nila kung bakit sila yung ganitong katanungan. Ito yung tanong po. Kung ipinagbabawal po ang paggawa ng rebulto at sa pagsamba sa mga ito, bakit may babasa sa Biblia sa Exodus 25:18-22 at Joshua 7 verse 6? Ganun po. Yung pangalawang tanong ko po is, kung pinagbabawal po ang paulit-ulit na pagdadasal, bakit po mismo si Kristo ay paulit-ulit na nagdasal nung natutulog ang kanyang mga apostoles sa hardin? Actually, nakalimutan ko lang po yung ano yung verse, pero meron pong mababasang ganun. Ano po? Mali yun, kapatid. Hindi pa ulit-ulit na nagdasal si Kristo. Hindi ganon. Nagdasal siya. Pagkatapos, bumalik siya doon sa mga apostol. Tinignan niya yung mga apostol. Natutulog, ginigising niya. Bumalik uli siya doon sa halaman na ng Getsemane. Nagdasal siya uli. Hindi kagaya ng inuulit-ulit, abagin na umarya, walang katigil-tigil. Yung kay Kristo, hindi inulit-ulit sa isang pagkakataon. Hindi isang pagkakataon yon. Basahin natin na 26:39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila ay kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring makakipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Beta mo, hindi ulit-ulit sa isang pagkakataon. Pagkatapos niya manalangin, umalis siya, pumunta siya doon sa mga apostol, nakita niya natutulog, ginising niya, tapos tinuruan niya pa muna. Pagkatapos niyang maturuan, balik siya ulit sa Getsemane, nanalangin siya uli. Ganon din si Pablo. May mga panalangin siya, inuulit niya. Parang ako, inuulit ko rin. Bawa, sinabi ko ngayong gabi bago ako matulog, O Panginoon, salamat po. Pakiusap ko po sa iyo. Yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pakiingatan mo po sila. Sinabi ko yon 12:00 ng ating gabi na matulog ako rito sa Amerika. Nagising ako ng 4:00. Hindi na ako uli makatulog. Nanalangin ako uli. Pero may pagitang 4 na oras, 12:00 at 4:00. Panalangin ko uli, Panginoon, pakiingatan mo po yung aking mga mahal sa buhay. Inuulit ko, pero hindi doon sa mismong oras na yung kagaya ng ginagawa. Na nung oras din bagin nung Maria. Mali yun. Bawal ni Kristo yun. Basahin natin. Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit lang, ulit-ulit ng oras din na yun. Pero kung si Kristo man, nanalangin siya, inulit niya, hindi nung oras din na yun. May mga interval. Gaya rin ni Pablo at ng ibang mga apostol. Gaya ko rin. Yung panalangin ko ngayon, pwede ko namang ulitin yun eh. Pero hindi yung oras din na yun dahil ang Diyos makukulitan. Basahin mo nga uli, kapatid na Daniel 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. At saka si Kristo, kung umulit man, at saka yung mga apostol, may interval. Kayo naman wala namang interval, at saka yun din eh. Napakaraming ulit. 10 abagin noong Maria, 10 sumasampalataya, kung ano-ano, 10. Parang masyado lang makulit, para bang bingi ang Diyos na hindi ka maririnig. Ganon. Kaya wag mo ipaparis yun doon. Pilosopya yan sa'yo na yan kapatid. Ngayon, yung isa pang tanong mo, kung pinagbabawal gagawa ng rebulto, bakit may mababasa sa Biblia sa 25:18? Sino ba inutusan doon sa 25:18? Di ba si Moises?
Yung ginawa niya, ano ba yung ginawa niya? Para sambahin? Hindi naman dekorasyon yun. 25:18 ng Exodo. At gagawa ka ng 2 kirubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 kirubin sa 1 dulo at ang 1 kirubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kirubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kirubin ang kanilang pakpak na paitaas na nilililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga Sino ang kirubin. kausap ng Diyos dyan? Di ba si Moises? Sino ang nagpapagawa sa kanya? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagpapagawa. Ano tinuturo? Tinuturo yung gagawin, larawan ng kirubin. Pero dapat bang sambahin? Para sambahin, luhuran? Talungin nga natin ang Biblia kung sinasamba yung mga anghel at ninuluhuran. Basahin natin ang Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatida pa ako upang sumamba sa harapan ng mga anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kita mo, nung magpapatira pa si Juan doon sa harapan ng anghel, kasi yung kerubin, anghel yun Nung magpapatira pa, pinagbawalan ng anghel Basahin nga natin yan sa Bisaya. Ug ako nga si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita nining mga butanga. Ug sa pagkadungog ko at pagkakita, miyaob ko ako sa pagsimba sa tubangan sa mga tiil sa manulunda nga nagapakita kanako nining mga butanga. Ug siya miingon kanako, magmatnon ka nga dili magbuhat niya na. Ako masig kaulipon mo ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna ug sa mga nagabantay sa pulong nining basahona magsimba ka sa Dios. Ayaw nung anghel na lumuhod siya. Kayo naman pinapaluhod niyo yung mga tao sa anghel Nung magpagawa ang Diyos kay Moises nung larawan nung anghel para gawin dekorasyon sa luklukan ng awa, hindi para sambahin yon. Kasi kay Moises din sinabi, huwag kayong luluhod sa mga larawang inanyuan. Ayon. At yung salita, huwag kang gagawa, sa tao yun